Awakening the Purple Thunder at the Beginning, Season 2. Sa gitna ng larangan ng digmaan na halos natatakpan na ng mga bangkay ng mga halimaw, tahimik na nakatayo si Xu Jingming. Ang lupa ay wasak at may bakas ng mga tama ng kidlat sa paligid. Bagaman medyo pagod na ang kanyang katawan matapos ang tuloy-tuloy na labanan, Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. nananatiling kalmado ang kanyang mukha habang sinusuri niya ang mga gantimpalang nakuha mula sa mga pinatay na halimaw. Nakakuha ako ng 1,813 ability points. Mahinang bulong niya sa sarili habang mabilis na nagkakalkula sa isip. Sa bilis ng pagtaas ng kanyang puntos, hindi na magtatagal bago niya maabot ang level 3 upper rank. Ito pa lamang ang unang araw ng kanyang plano na 6 na araw at 6 na gabi ng halos walang pahinga. 2 oras sa pag-akit ng mga halimaw, 8 oras ng pakikipaglaban, at 2 maikling pahinga lamang para kumain. Kung magiging maayos ang lahat, kaya niyang makakuha ng humigit sa 3,600 ability points bawat araw. Hindi pa kasama roon ng oras na ginugugol niya sa pagmamasad sa kapaligiran at pag-aaral sa kilos ng mga halimaw. Sa isip ni Xu Jingming, malinaw ang kanyang hinaharap. Sa ngayon, kailangan muna niyang kolektahin ang mga bunga ng digmaan. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng mga bangkay ng Thunder Beast upang kunin ang mga kristal na naiiwan sa kanilang mga katawan. Mula sa unang level 3 Thunder Beast na kanyang napatay, isang lilang kristal ang kanyang nakuha, isang Thunder Core. Habang hawak ang kumikinang na kristal sa kanyang kamay, hindi maitatago ni Xu Jingming ang kanyang kasiyahan. Ang gantimpalang ito ay isang napakagandang simula. Lumipas ang 5 araw sa gitnang bahagi ng Thunder Region. Sa madilim na gabubatan, ang isang grupo ng 3 tao ay dahan-dahang naglalakbay sa pagitan ng mga puno. Ang isang batang babae na may blonde na buhok ay halatang pagod. Talaga bang kailangan nating gumising ng 3 AM ng madaling araw araw-araw? Reklamo niya. Tumingin siya kay Leia Yanggang. Tahimik siyang sumagot. Sa Thunder Region, halos walang pagkakaiba ang tres ng madaling araw at tanghali. Palaging maliwanag dito dahil sa kidlat sa kalangitan. Napabuntong hininga ang babae. Kailan ba tayo makakauwi? Ngayong araw ang huling araw ng pagsusuri. Makakaalis tayo pagkatapos ng 6:00 ng gabi, sagot ni Leia Yanggang. Ipiniliwanag din niya kahit natapos na nila ang kanilang misyon, mas mabuti pang manatili sila sa rehiyon upang magpakita ng mas magandang impresyon sa elite training camp. Sa katabi nila, nagsimulang mag-usap ang 2 pa nilang kasama. Pinagtatawanan nila ang isang estudyante mula sa Modo University na unawang hindi nakinaya ang hirap at umalis ng maaga. Ang lalaking may lilang buhok ay mayabang pang nagsabi, mas tamang desisyon ang sumali sa Thunderbolt Marshall Hall kaysa mag-apply sa isang universidad. Ipinagmamalaki niya na kinailangan nilang palitanan sa pagbabantay at pahinga upang matapos ang kanilang misyon sa panghuhuli ng mga halimaw. Pero biglang, naninig ang lupa. Nagulat ang buong grupo. Ano yun? Lindol ba? Sigaw ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya ang totoo. Beast Tide! Mabilis na pinakalma ni Leia Yanggang ang grupo. Huwag kayong magpanik. Hindi ito malaking sukat ng Beast Tide. Pero ang katotohanan ay mas nakakatakot pang ito. Dahil ang nangunguna sa malaking kawan ng mahalimaw ay walang iba kundi si Xu Jingming. Para siyang bagyong dumaraan sa gabubatan habang daan-daang mabangis na Thunder Beast ang sumusunod sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Agad niyang nakilala ang blonde na babae. Sa una ay inakala ni Leia Yanggang na hindi sinasadyang naakit ni Xu Jingming ang mga halimaw at handa siyang tumulong upang ipakita ang kanyang lakas. Ngunit biglang sumigaw ang blonde na babae.
Tingnan mo, sinasadya niya. Napagtanto niyang sadyang dinadala ni Xu Jingming ang mga halimaw patungo sa kanila. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang reaksyon, parang kidlat na dumaan si Xu Jingming sa kanilang tabi. Ganap niyang binaliwala ang kanilang presensya. Naiwan ang tatlo na nakatayo sa pagkabigla habang ang malaking kawan ng mga halimaw ay dumaan sa kanilang paligid. Mula sa malayo, tila isang maliit na itim na tuldok lamang si Xu Jingming na hinahabol ng isang dagat ng Thunder Beast. Tumawa ang blonde na babae. Nararapat lang iyon sa makasariling lalaki. Ngunit napansin ni Lea Yanggang ang isang kakaiba. Hindi sila inaatake ng mga Thunder Beast. Napagtanto niya ang dahilan. Ginagamit ni Xu Jingming ang Golden Lightning upang akitin ang mga halimaw. Hindi maintindihan ni Lea Yanggang. Si Xu Jingming ay level 3 mid-rank lamang. Paano niya nagawang akitin ang napakalaking kawan ng mga halimaw? May ilan pa ngang nasa level 3 peak. Tingnan mo, tumigil siya, sigaw ng babae. Huminto si Xu Jingming. Isang napakalakas na Golden Lightning energy ang sumabog sa kanyang katawan. Isang bagyo ng kidlat ang kumalat sa napakalawak na uri. Sa loob lamang ng isang sandali, ang lahat ng halimaw sa loob ng sakaw ay napunit sa maraming piraso. Nanlaki ang mga mata ni Lea Yanggang. Ang sakop ng pag-atake na iyon ay hindi kapani-paniwala. Kahit siya na nasa level 3 peak, ay kaya lamang magpalawak ng 30 meters ng sakaw. Ngunit ang kay Xu Jingming ay mas malawak pa. Nagsimulang magduda si Liao Yangyang. Ang kakayahan sa kidlat na iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan na rank ability lamang. Maaari bang ito ay S-rank? Ngunit tila imposible iyon. Ang tanging S-rank na estudyante sa Modo University ay isang freshman lamang. Habang ang taong ito, si Xu Jingming, ay malinaw na nasa level 3 mid-rank lamang at nakatayo sa kanilang likuran. Ang dalawang kasama ni Liao Yangyang ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Hindi nila inaasahan na ang isang tao mula sa Modo University ay maaaring maging ganito kalakas. Sa kanilang mata, ang pagpatay ni Xu Jingming sa mga level 3 Thunder Beasts ay kasing dali lamang ng pagpatay sa mga manok. Sa kabilang banda, si Xu Jingming ay nakatayo sa gitna ng napakaraming bangkay ng mga halimaw. Tahimik niyang sinusuri ang kanyang mga nakuha. 23,000 ability points. Sa wakas, sapat na iyon upang tumaas ang kanyang level. Matapos ang 5 araw at 5 gabi na halos walang tulog, unti-unti nang bumababa ang kanyang kondisyon. Panahon na upang humanap ng isang tahimik na lugar upang ilaan ang kanyang mga puntos at pagkatapos ay bumalik na. Samantala, nawala na ang pagmamayabang sa mukha ng lalaking may lilang buhok. Dahan-dahan siyang lumingon kay Liao Yangyang at nagtanong, "Kuya Yangyang, kaya mo bang harapin ang mga halimaw na leon kanina?" Sandaling nag-isip si Liao Yangyang bago sumagot. "Kaya ko, ngunit tiyak na hindi kasing bilis at kasing linis ng ginawa ni Xu Jingming." Pinunasan ng lalaking may lilang buhok ang pawis sa kanyang noo at mahina siyang bumulong. Ang taong iyon talagang may husay. Mas malakas pa nga siya kaysa kay Liao Yang. Bigla siyang nabagabag sa isang bagay. Kung hindi sana tinanggihan ni Xu Jingming ang kanilang taya noon, malamang ay lubos silang mapapahiya ngayon. Habang iniisip iyon, muli siyang nagtanong kay Liao Yangyang, "Kuya Yangyang, sa palagay mo ba kayang talunin ni Xu Jingming ang isang level 4 na mabangis na halimaw na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, tulad ng kaya mong gawin?" Sumagot si Liao Yangyang matapos ang maikling katahimikan. Batay sa lakas na ipinakita ni Xu Jingming kanina, imposible iyon. Ngunit agad na sumabat ang babae. Hindi, kahit gaano pa siya kalakas, mas malakas pa rin si Liao Yangyang. Lumipas ang 10 minuto. Nakahanap si Xu Jingming ng isang tahimik na lugar sa kagubatan. Umupo siya sa lupa at tahimik niyang binuksan ang system interface sa harap niya. Agad niyang iniutos sa sistema na ilaan ang kanyang mga puntos. Sa sandaling iyon,
Isang napakalakas na golden lightning energy ang sumabog sa kanyang katawan. Ang kidlat ay kumalat palabas sa paligid at ang lupa sa paligid niya ay bahagyang nanginig. Ang kanyang realm ay sumulong. Umakyat siya sa level 3 upper rank. Ang kanyang pisikal na katawan at espiritu ay parehong tumaas ng 5 puntos at ang sakop ng kanyang kakayahan sa kidlat ay lumawak hanggang 40 meters. Sa puntong iyon, ang kanyang lakas ay mahahambing nasa isang level 4 ability user. Sa una, balak na sana niyang umuwi. Ngunit nang makabawi na ang kanyang espiritu at lakas, nagbago ang isip ni Su Jingming. Nagpasisya siyang pumasok pang mas malalim sa core area ng Thunder Region upang pagmasdan ang natural na kidlat at humanap ng pagkakataon upang makakuha ng karagdagang pagkaunawa sa kapangyarihan ng kidlat. Samantala, nasa labas ng Thunder Region si John Loro. 5 araw at 5 gabi na wala si Su Jingming at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. May nangyari kaya sa kanya? Nag-aalala si John Loro. Kahit siya mismo ay kaya lamang manatili sa loob ng rehiyon ng 8 araw. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Wu Guang at nagtanong, "Bakit naririto ka pa rin, John Loro?" Sumagot si John Loro, "Naghihintay ako sa pagbalik ng junior brother ko." Nagulat si Wu Guang, "Ang estudyante bang nakilala ko 5 araw na?" Tumango si John Loro, "Ngayon ang ika-6 na araw, dapat ay bumalik na siya kanina." Agad namang inayusan ni Wu Guang ang kanyang loob. "Plano ko rin namang pumasok sa Thunder Region upang manghuli ng mga halimaw. Habang papasok ako, tutulungan kitang hanapin siya." Nagpasalamat si John Loro. Ngunit kumaway lamang si Wu Guang. "Pareho naman tayong mula sa Thunderbolt Martial Hall. Natural lamang na magtulungan tayo." Pagkatapos, pumasok siya sa kagubatan. 6 na oras ang lumipas sa core area ng Thunder Region. Si Su Jingming ay nakaupo sa isang mataas na sanga ng puno habang tahimik na minamasdan ang kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya. Pakiramdam niya ay oras na upang umuwi. Lumundag siya pababa mula sa puno. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, boom! Ang malakas na impact ng kanyang paglupag ay nagpabasag ng lupa sa ilalim niya. Tahimik niyang sinuri muli ang kanyang katawan. Ang pisikal na katawan ng isang level 3 upper rank ay tunay na malakas. Ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang pagdaanan bago maabot ang level 3 peak. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw ng halimaw sa kagubatan. Mula sa kadiliman ng kagubatan, lumitaw ang isang napakalaking uso. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng berdeng kidlat. Agad itong nakilala ni Su Jingming, isang Storm Thunder Bear, isang 4th Order upper rank na mamingis na halimaw. Alam ni Su Jingming na kaya na itong tapusin sa isang iglap gamit ang kanyang kidlat. Ngunit, nais niyang subukan ng lakas ng kanyang mga kamao matapos ang kanyang pag-angat ng level. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Su Jingming diretso sa napakalaking uso habang ang golden lightning ay kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, si Wu Guang na nagtatago sa likod ng isang puno ay nasaksihan ng esenang yon. Nagulat siya nang makilala ang taong hinahanap niya buong araw. Hindi niya inakala na makikita niya si Su Jingming sa lugar na ito. Maingat niyang pinagmasdan ang sitwasyon at napagtanto na umakyat na si Su Jingming sa level 3 upper rank. Ngunit ang sakop ng kanyang kidlat ay tila kakaiba. Bukod pa doon, tila balak pa niyang harapin ng direkta ang isang level 4 na halimaw. Mahinang natawa si Wu Guang. Ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa tigre. Inisip niya ang junior brother ni John Lo ay may kapuri-puring tapang. Ngunit para sa mga henyal, minsan kailangang muna nilang maranasan ang pagkatalo bago nila tunay na maunawaan ang kanilang mga kakulangan. Sumigaw sa galit ang Storm Thunder Bear habang lalo pang lumalakas ang berdeng kidlat na bumabalot sa kanyang katawan. Iwinawisway nito ang napakalaking kuko na pinalakas ng kidlat at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok patungo kay Su Jingming.
Ngulit bilang tugon, diretso ring sumuntok si Xu Jingming. Ang kanyang kamao ay nababalutan ng golden lightning. Nagbanggaan ang kanyang kamao at ang kuko ng uso. Boom! Ang isang napakalakas na pagsabog ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Wu Guang. Hindi lamang napigilan ni Xu Jingming ang pag-atake, ang golden lightning nito ay maliwanag na mas malakas pa kaysa sa kidlat ng uso. Ito ay isang 4th order upper rank na mamingis na halimaw. Isang buong major rank na mas mataas kay Xu Jingming. Hindi ito tama. Nababasa ng pawis ang noo ni Wu Guang. Ang kakayahang iyon ay tiyak na hindi ordinaryong rank ability. Ito ay dapat S-rank. Maaring pangang mas mataas. At ang pangalang Xu Jingming ay parang pamilyar yun sa kanya. Sa isang iglap, bigla niyang naalala. Xu Jingming. Siya ang S-rank lightning freshman ng Modo University. Ngunit ang pagkaunawang iyon ay lalo lamang nagpalala ng kanyang pagkabanghag. Sinong mag-aakala na isang freshman ay maaring umakyat sa level 3 upper rank ng ganito kabilis? Habang nakaharap sa mamingis na halimaw, gumiti lamang si Xu Jingming. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng kidlat. At may kumpiyansang sinabi, "Mukhang mas malakas pa rin ang kidlat ko." Naririnig at naiintindihan ni Xu Jingming ang mga mapang-uyam na salita. Ang napakalaking oso ay naglabas ng isang galit na hiyawan at diretso na sumuot sa kanya. Ang malaking paa nito ay bumagsak patungo sa eksaktong pwesto kung saan nakatayo si Xu Jingming. Wala sa isip ni Xu Jingming na umiwas. Sinuntok niya ito ng diretso na nagbanggaan ng harapan sa napakalaking paa. Ang epekto ay parang kidlat na kumidlat sa buong kagubatan. Parang sinuntok ng higanteng oso ang isang pader na gawa sa bakal. Si Xu Jingming ay nanatiling matatag sa kanyang pwesto, ganap na hindi nasugatan. Ang direktang pagbanggaan ng lakas ni Xu Jingming at ng lakas ng ika-4 na ranggong halimaw ay nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya na yumugyug sa buong kagubatan. Habang pinapanood mula sa malayo, kahit ang isang may karanasan tulad ni Wu Guang ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Nagsigaw siya sa loob ng kanyang isip. Puti na, may lakas siyang harapin ng diretso ang isang mataas na antas na ika-4 na ranggong oso. Hindi na siya tao. Isa siyang uri ng tao na mabangis na hayop. Habang binibigkas niya ito sa sarili, ngumisi siya sa mga mapagmataas na estudyante sa elite camp. Gusto niyang makita nila kung ano talaga ang itsura ng isang tunay na henyo mula sa isang nangungunang unibersidad. Sa pag-iisip na yon, agad niyang kinuha ang kanyang kamera. Samantala, nagpatuloy pa rin ang laban ni Xu Jingming. Matapos harangin ang pag-atake, siya ay ngumiti ng labis na kasiyahan. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang pisikal na lakas ay hindi papantay sa lakas ng ika-4 na ranggong Storm Thunder Bear. Nag-igsi si Xu Jingming ng kanyang katawan. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas. Sumigaw siya. Ang lakas kong ito ay pagsasamahin ng 3,000 unit ng vital energy. Ito ang hindi matatalo na Thunder Body. Ito ang Thunder Extreme State. Sa lakas ng Thunder Extreme State, si Xu Jingming ay naging una at sumugod pasulong. Naglunsad siya ng isang malakas na suntok sa oso. Ang kanyang kamao ay tumago sa parang bakal na balat at balahibo ng hayop. Ang dugo ay kumalat sa hangin. Ang oso ay sumigaw ng sakit at napahinto ng isang hakbang paatras. Hindi ito inaasahan na ang maliit na biktima ay nagtataglay ng napakatinding lakas. Bagamat lubhang nasugatan, agad na gumanti ang oso gamit isang mabangis na pagkislap. Ngunit madaling naiiwasan ito ni Xu Jingming. Kahit na ang puwersa ng lakas ng oso ay bahagyang itinulas siya paatras, nanatili siyang matatag sa kanyang posisyon, handa na para sa susunod na pagbanggaan. Medyo nagulat si Xu Jingming. Ang isang buong lakas na suntok ay hindi naputol ang paa ng oso. Alam niyang madali niyang ipapanalo kung gagamitin niya ang isang sandata. Ngunit ngayong araw, nagpasi siyang labanan gamit lamang ang kanyang mga hubad na kamao. Dahil sa pagkakasugatan, muli na namang sumigaw ng galit ang oso. Ang asul na kidlat ay nagsimulang makapaligid sa katawan nito. Ito ay nag-iipon ng napakalaking dami ng thunder energy. Naghahanda itong ilabas ang isang mapangwasak na pamamanaan. Agad niyang nakilala ito si Wu Guang. Ang oso ay malapit nang ilabas ang kakayan nitong thunderstorm, isang lubhang mapanganib na kasanayan. Kung mahuhuli si Xu Jingming dito, mamatay siya o magdudulot ng matinding pinsala.
Karaniwan, ang isang tao ay umaatras at kumikilos lamang matapos ang bagyo. Ngunit kilalang makilalang na walang ganitong intensyon si Su Jingming. Habang nakaharap sa nangingisig na bagyo ng kidlat, walang takot na ipinakita si Su Jingming. Sa halip na ipagtatanggos ang sarili, tumalong ng mataas si Su Jingming sa hangin at diretsyo na dumungo sa oso. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng gintong kidlat. Ang tanawin ng dalawang daluyan ng kidlat, isang asul, isang ginto, na nagbanggaan ay katakot-takot at napakagandang tingnan. Protektado ng gintong kidlat at ng baluti na natatangi sa kanyang katawan, si Su Jingming ay diretso na tumago sa bagyo ng kidlat nang hindi siya nasugatan kahit papaano. Lalo lamang itong nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Sa sandaling lumitaw siya sa harap ng nakatigilang oso, gumiti siya at muling sumuntok. Diretso itong itinutok dito. At sa gayon ay nagpatuloy ang labanan ng tao at hayop na parang isang bapor ng kidlat. Si Su Jingming ay gumalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Walang tigil na sinasaktan ang napakalaking katawan ng oso. Ang oso ay paulit-ulit na inilalagay ang mga kuko nito bilang pagbabawi. Ngunit bawat pagkislap ay walang laman kundi hangin. Si Su Jingming ay nakaramdam ng kasiyahan. Kung ikukumpara sa kanya, ang ika-4 na ranggadong halimaw na ito ay napakalaki at napakabagal. Hindi na niya nais na maglaro pa. Ibinuhos ni Su Jingming ang kanyang huling pag-atake, ang Thunder Dragon Fist. Isang matingkad na gintong kidlat na dragon ang nabuo sa paligid ng kanyang kamao at diretso na tumungo sa oso habang siya ay sumigaw, "Mamatay ka!" Ang Thunder Dragon Fist ay madaling tumama sa ulo ng oso. Pinatay nito sa isang saksak lamang. Dahan-dahang bumaba si Su Jingming sa lupa habang ang napakalaking oso ay bumagsak. Isang paalala ng sistema ang lumitaw sa kanyang harapan. Mataas na antas na ika-4 na ranggadong oso ay natanggal. Mga puntos ng kakayahan ay dagdag ng 32 at... Habang nasasaksihan ng eksena, si Wu Guang ay nakatayo doon na nanlalaki ang mata sa hindi makapaniwala. Ang hari ng rehiyong ito ay ganap na pinatay ng ganoon na lamang. Hindi siya isang uri ng taong halimaw. Siya ay isang dragon. Bulong niya sa pagkabigla. Lumapit si Wu Guang kay Su Jingming at pumanakpak ng may paghanga. Talagang hindi ka kapani-paniwala. Talagang nararapat sa iyo bilang isang S-rank mula sa MAD, sabi niya. Medyo nagulat si Su Jingming nang makita itong lumitaw doon habang nakatayo sa harap ng napakalaking bangkay. Hindi nagsawa si Wu Guang sa pagpapuri. Sinabi niya na kung ang bansa ay mayroong higit pang mga henyo sa ika-3 ranggado na kayang pumatay ng mga ika-4 na ranggadong halimaw tulad ni Su Jingming, kung gayon ang pag-alis ng mga mabangis na hayop ay hindi na magiging malayong pangarap. May inggit na itinaas ni Wu Guang ang kanyang kamera, sinasabing na itala niya ang buong kamanghamanghang laban. Hiningi niya ang pahintulot ni Su Jingming na gamitin ang recording bilang materyales sa pagtuturo para sa kanyang martial arts academy. Masayang pumayag si Su Jingming. Iniisip pa niya na hindi naman niya ibinuhos ang kanyang buong lakas, kaya naman ang pagpapakita nito sa mga estudyante ng Thunder Training Camp ay hindi makakaapekto sa kanya. Narinig ito ni Wu Guang at natuwa at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa ngalan ng Thunder Training Camp. Pagkatapos ay biglang tinanong si Wu Guang ni Su Jingming tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos magtapos at inalok siya na sumali sa Thunderbolt Martial Arts Hall. Inaalok niya ito ng isang labis na kaakit-akit na mungkahi. Ang pinuno ng Thunderbolt Martial Arts Hall, isang ikasariw na ranggadong Thunder Element Martial Saint, ay personal na magtuturo kay Su Jingming. Hindi lamang yun, bibigyan din siya ng otoridad na bantayan ang Thunderbolt Sacred Realm kasama ang pinakamataas na antas ng benepisyo. May magalang nangiti si Su Jingming at sumagot na seseryosohin niya ito. Napagtanto din niya na ang pagbabantay sa Thunderbolt Secret Realm ay magiging kumikitang pagkakataon sa isang tulad niya na may Thunder element. Kaya naman, siya ay isang firstman pa lamang kasalukuyan, kaya naman walang kailangang magmadali. Ipinapaalala ni Wu Guang kay Su Jingming na ang kanyang kuya na si Jan ay naghihintay pa sa labas at itinanong kung plano bang manatili pa si Su Jingming. Kung oo, ipalalam niya ni Wu Guang ito kay Jan para hindi siya mag-alala. May kaunting hiya sa ngiti si Su Jingming at sinabing hindi na kailangang abalahin pa ang instructor. Babalik na agad siya. Nahiya siya dahil sa pagkalugmok niya sa pagsasanay hanggang sa makalimutan niya ang kanyang kuya at mapag-alala ito. Bago umalis, bulong ni Wu Guang ng may paghanga tungkol sa paanong si Su Jingming ay nanatili sa loob ng Thunderstorm Zone ng 6 na magkakasunod na araw.
habang ang kanyang sariling tala ay 4 lamang. Nagpaalam si Xu Jingming at nagsimulang hawakan ang bunga ng labanan. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, kumuha siya ng kutsilyo sa makapal na balahibo ng oso. Ang natagpuan niya ay isang kumikinlap na spirit stone. Tumango si Xu Jingming ng nasisiyahan na nagsasabing bagamat medyo hindi kasing husay ng ibinigay sa kanya ni Kuya Jan, ito pa rin ay isang napakabuting ani. Lumipat ang eksena sa isang ligtas na lugar. Nagulat si Jan, pagkatapos ay natuwa nang makitang lumabas na si Xu Jingming. Habang lumalabas si Xu Jingming ay napahinga si Jan ng malalim. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na manatili si Xu Jingming sa loob ng 6 na araw at 5 na gabi at tinanong kung kumusta siya. Tanging sumagot lamang si Xu Jingming na hindi naman siya masyadong naramdaman, napapagod lang siyang ng husto. Inakbayan ni Jan si Xu Jingming at sinabing ang sino mang tao ay mapapagod kung hindi natutulog sa loob ng 5 araw habang patuloy na nakikipaglaban sa mga mabangis na hayop. Pinayo niya itong ang pagpapalakas ay nangangailangan ng balanse sa pagiging aktibo at pahinga. Pagkatapos ay dinala siyang pabalik. Gabing iyon ng 9:00, sa loob ng opisina ni Wu Guang, isang grupo ng mga estudyante ang nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ni Wu Guang na ang 6 na araw na pagsusuri ay maayos nang nangyari ng walang nasawi. May kumpiyansa nang iniulat ni Lei Yanggang na natapos na nila ang kanilang misyon. Bawat isa sa kanila ay nakapatay ng isang peak 3rd rank na mabangis na hayop at siya mismo ay nakapag-isa pang pumatay ng isang low-tier 4th rank na hayop. Naisip ni Wu Guang na si Lei Yanggang bilang isang nagtapos mula sa elite training camp ay makakalaban ng mas mataas sa kanyang antas at makakapagpatay ng isang low-tier 4th rank na hayop ay talagang kahanga-hanga. Ngulit agad niyang inihambing ito sa sarili niyang isip. Sa kasamaang palad, kung ikukumpara sa napakatinding pagganap ni Xu Jingming, malayo pa rin siya. Gayunpaman ay dapat kong bigyan siya ng ilang papuri. Pinuri ni Wu Guang ang buong pangkat dahil hindi sila nabigo sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang mga impresyon nila kay Xu Jingming. Nagsimulang ibahagi ng grupo ang kanilang opinyon. Sinabing nakatagpo sila ni Xu Jingming. Ang kanyang lakas ay kahanga-awa. Malayo sa karaniwang mid-tier 3rd rank. Marahil ay nasa peak 3rd rank na. Isa pang estudyante ay may kumpiyansa ng ipinahayag na si Xu Jingming ay talagang malakas, ngunit hindi pa rin maihahambing kay Lei Yanggang. May makahulugang ngiti si Wu Guang at tinanong, "Ganun ba?" Matapang na iginig-isted ng mga estudyante na ang kanilang elite training camp ay tiyak na mas malakas kaysa sa sinuman mula sa Mad University. Kinuha ni Wu Guang ang isang spherical recording device at misteryosong nagsabing, "Mayroon akong isang video dito. Panoorin muna natin." Sa mga salitang iyon ay inilabas niya ang device. Ito ay lumutang sa himpapawbig at nagprojekta ng isang sinag ng asul na liwanag pababa. Naghahandang i-play ang larawan. Nagsimula na ang video. Ang imahe ng isang napakalaking thunder-type na halimaw ay lumitaw sa screen. Isang estudyante ay sumigaw ng takot. Ito ay isang Thunder Bear. Mabilis na tinansya ng isa pa. Batay sa laki nito, ito ay hindi bababa sa peak 4th rank. Lahat sila ay huminto sa paghinga nang may isang nahiyahiyang nagsabing, "Tingnan nyo, ang kalaban nito ay..." Pagkatapos ay lumitaw ang imahe ng kalaban ng uso, ang 3 estudyante ay natigilan. Nangangitim ang kanilang mukha. Nakanganga sila sa pagkabigla. Ang isang nagsalita kanina ay ngayong nahihiyang nagsasabing, Ito ay si Xu Jingming." Sa sandaling iyon ay ganap nang nabasag ang pagmamatas ng henyo ng elite training camp. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!